Gladys, paano magseserbisyo si dating Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao City kung nandoon siya sa The Hague ngayon? Ngayon ay wala pa tayong natatanggap na informasyon o detalye mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte kung ano ang kanilang gagawin para makapagsilbi ang dating Pangulo sa mga Davaoenyo. Pero kung maaalala natin sa naging interview natin kahapon kay Vice President Sara Duterte, sinabi nito na sakaling manalo si dating Pangulong Duterte bilang alkalde ng Davao City ay magkakaroon ng absentee mayor. Monica, kanina sa ginawang proklamasyon ay una munang tinawag ang mga nanalong councilors, sinundan ng mga nanalong congressman, vice mayor at saka mayor regardless kung andyan o wala ang presensya ng mga nanalong kandidato. Kasi kanina napansin natin, Monica, no, na wala si Vice Mayor Baste Duterte at ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Alas 3:30 ng hapon kanina nang sinimulan ang proklamasyon sa mga nanalo sa midterm elections dito sa Davao City. Ayon sa Commission on Elections, hindi naman kailangan ang physical presence dahil ang pagpuproklama ay ceremonial lamang. Kapag ka po yung Certificate of Canvass and Proclamation, pinirmahan at binasa na at inisyo na ng Boards of Canvassers, whether municipal, city, provincial, or national board, you're deemed proclaimed. Yun po yun. Yung pagtataas ng kamay, kaya po may napo-proclaim na wala siya eh. Dahil hindi naman po yung proclamation ceremonial po yun. Ang proclamation mo is the issuance and promulgation of the Certificate of Canvass and Proclamation. Batay sa Davao City Canvass Report, lumalabas na nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang landslide victory laban sa katunggali nito sa pagiging alkalde ng lungsod. Nakakuha ang dating Pangulo ng 662,630 votes, malayong-malayo mula sa higit 80,000 votes na nakuha ni Carlo Nograles. Ang bilang na ito ay nagpapakita ng patuloy na suporta at tiwala ng mga Davaoenyo sa dating Pangulo. Ito ay sa kabila ng hinaharap na kasong crime against humanity, dahilan kaya nasa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Ngayong araw din ang pagkakaproklama kay Baste Duterte bilang Vice Mayor ng lungsod. Siya naman ay nakakuha ng 651,356 votes. Malaking bilang kumpara sa mga nakuhang boto ng kanyang mga katunggali bilang City Vice Mayor. At sa pagkakataong ito, kung pagbabatayan ang naging resulta, si Baste Duterte ang maaring pansamantalang hahalilis sa kanya. Inaantabayanan natin kung papaano ang magiging setup sa oath-taking ng dating Pangulo. Gaya ng nabanggit kahapon ni VP Sara, 3 opsyon ang kanilang kinukonsidera para sa panunumpa ni Duterte. Monica, ang Davao City ay mayroong higit 1 milyong registered voters at ang nakuhang boto ng dating Pangulo ay more than 50% at sinasabing ito ay pagpapakita ng suporta at pagmamahal ng mga Davaoenyo sa kabila ng mga isyong hinaharap ng dating Pangulo. Monica, yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo. Maraming salamat, Gladys Tuwabi.